Hello brothers and sisters in treasure hunting all over the world and in the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao. Bago ako magpatuloy ay ako'y magbigay-pugay muna sa aking mga giliw na taga-subaybay sa aking channel. Ako'y mag-shoutout sa mga kaibigan natin dyan sa Middle East, in Canada, also here in Indonesia and Malaysia. And to my avid followers, how are you today? Sana nasa mabuting kalagayan kayo at sa iyo na bago pa lamang sa aking channel. Welcome! Okay, ang ating pag-usapan ngayon ay ang misteryo or ang enigma sa kanta na Sakura. Ito ang kanta na paborito ni Prince Takeda. Ayon kay Robert Curtis, yung tagapamahala ng mapa ni Ferdinand Marcos at isa sa kanyang engineer, mining engineer yan, kung maghukay ng Japanese treasure dito sa Pilipinas si Marcos, yung si Robert Curtis ang kanyang parang tagapangasiwa na. At ayon kay Robert Curtis, pag itong si Takeda, si Prince Takeda, kasi bumalik yan dito after sa World War II, ay bumalik siya, isang matanda na, at meron siyang mga recovery project sa kanilang nabaon na treasure na tinatawag ang kanilang grupo na Yorinokin. Yun ang grupo na nagbaon ng napakaraming hoards of gold all over the Philippine Islands. At si Prince Takeda ang bumalik dito at siya ang nangasiwa sa pag-recover ng mga treasure or emperor treasure na yan. At ito ang kanyang susi sa pagkuha ng mga treasure na yon at sa pag-locate ng tamang site or tamang lugar, paano niya malocate at paano niya matandaan yung mga sign ay sa pagkanta niya ng kanta na ito ay isang ancient song sa Japan na tinagurian na parang golden song na rin. Ito ang Sakura. Kaya atin muna guys pakinggan ang totoong tunog or tono ng kantang ito sa Japanese lyrics. Here we go. At pwede rin nating sabayan guys para meron tayong connection sa song na yon. Kasi ang song na yan ay napaka-importante sa treasure hunting. Lalo na kung yung treasure ni Prince Takeda ang ating hinahanap. Alright, so there you go with the song Sakura. Sakura. Okay guys, at merong sinasabi diyan na linya na they look like fog or clouds that are fragrant in the morning sun. Sa linya na yan, morning sun, they look like fog or clouds. Yun ang mga sign ni Prince Takeda. Yung parang mga clouds na drawing. At kung familiar kayo guys sa mga treasure symbol or signs ni Prince Takeda sa kanyang Masako Code, yung Masako Code yan ay ginawa niya parang tribute sa kanyang asawa na si Princess Masako. Kaya ang mga symbol diyan ay parang clouds, parang mga flowers, mga dahon. Yan ang Masako Code ni Prince Takeda. At ating balikan ng unang linya dito guys, yung Sakura Sakura Hana Sakari, yung on the mountains, in the villages, as far as you can see. Di ba yan ay nag-describe ng mga lugar na malayo, as far as you can see, on the top of the mountains, also in the villages. Kasi ang mga treasure ay binaon nila in the plains, in the valley, on the top of the mountains, at saka meron ding sa mga villages
inside the villages tulad ng Fort Bonifacio, Intramuros, mayroong mga treasure yun. Yan ay mga villages. Kaya ang kanta na ito ay dito nakapattern ang mga treasure symbol or signs ni Prince Takeda. At kung familiar kayo sa istorya ng isang pirate, noong 12th century, mayroong pirate sa Caribbean Sea, kasama niyan, yan ang kapanahonan ng yung Caribbean Pirates ni na Johnny Depp. Na kung saan yung pirates, yung captain pirate na yun, ay meron siyang kanta na ginawa niya para doon itatago ang mga symbols at codes para matandaan niya kung saan na isla at saan parte ng isla nakatago ang kanyang treasure chest. Kaya ito ang ginaya ni Prince Takeda na parang merong tinatawag na embedded symbols and signs inside the song na magpapatunay na ang kanta na ito ay mayroong mga nakatagong symbols or signs or embedded code inside sa kanta na yan. Ating tingnan ngayon na. At ito ang ginawa ko guys, pumunta ako sa Japanese translator, Japanese to English translator sa Google, at laking gulat ko ng ang lumabas sa pag-type ko ng mga signs and symbols ay yung mga signs pa rin sa treasure, sa word na Sakura. Kaya atin yan i-decode partially ngayon. Okay? Right, bago tayo magpatuloy guys, ay kunting history muna about Prince Takeda Tsunihisa. Well, itong si Prince Takeda ay nag-serve yan ng 2 gera sa Emperor of Japan. Yung una ay yung Russo-Japan War. Yung kalaban nila ay mga Russian. That was 1905. At ganitong taon din na ginawaran siya ng mataas na ranggo na Major General ang kanyang ranggo. At pangalawang gera niya yung Sino-Japanese War. Sa Sino-Japanese War, ito yung umpisa ng World War II. Pero ang kalaban nila dyan ay Chinese. Yung Battle of Manchuria, natalo doon ng China ng Japan sa the Battle of Manchuria sa Sino-Japanese War. That was mga around 1930s. At ang World War II ay nag-umpisa yan na 1933 at nagtapos 1945. At kasama palagi sa giyera na yan, yang si Prince Takeda Tsunihisa. At yung asawa niya dito ay isang prinsesa yan, mayaman din, si Princess Masako. Kaya yung code ni Takeda sa kanyang treasure codes and symbols ay always related sa babae na itong si Masako. Tulad ng Sakura plant or Sakura tree, yan ay paborito ng kanyang asawa. At kung tingnan natin yung kanyang mga sign and symbols ay kakaiba kina Huma at Yamashita. Okay, at itong si Prince Takeda naman ay membro yan sa Yori no Kin. Yung Yori no Kin, yun ang may-ari ng mga Japanese Imperial Golds sa Pilipinas. Ito yung grupo na 5 sila. 5 miyembro na malalaki ang posisyon. Isa diyan si Emperor Hirohito. Pangalawa si yung kanyang brother si Chichibu. Hirohito, Chichibu, 5 to sila. Mayroon pang isang prinsipe diyan, Chichibu, si Prince Mikasa. Hindi natin narinig yung pangalan yan sa giyera. Hindi yan lumalaban sa giyera. Si Takahito Mikasa. Itong pangatlo si Takeda. At pang-apat dyan, ang most famous of them all, hulaan nyo kung sino, si Yamashita. Alam nyo ba guys ang kahulugan ng Yamashita? Under the mountain, yan ang Yamashita. Pero nang matalo siya noong gera,
doon sa Kiangan, sa Cordillera. Nasa top of the mountain siya. Dapat under the mountain siya. Yan ang pangalan niya, Yamashita. At yung panglima diyan, of course, si General Huma. Itong si General Huma ay kinakatakutan ito. Tinatawag to na tigre. Ito ay mabangis na General Huma. Isa rin yan sa nagbaon ng maraming gold, treasure vault of golds dito sa Pilipinas. Okay, at atin nang umpisahan guys, pagpakita sa inyo yung sinasabi ko kanina na ang lyrics ng kantang Sakura, yan ay national song sa Japan, at ang Sakura ay national tree din sa Japan. Kaya tinagurian yan ang national treasure ang Sakura. Kaya iniisip ni Takeda, anong gawin ko na mga parang mga Da Vinci Code. So itong naisipan nila, ang kanta na Sakura, yan ay palaging kinakanta ni Takeda kung siya ay mag-retrieve or mag-recover na ng treasure vault. Kung pupunta na siya sa site bago mag-umpisa yung paghukay, ito yung kinakanta niya. Pero sekreto lang ang pagkanta, humming lang, humming, yung parang murmuring lang, hindi niya nilalakasan. Pero maraming nakarinig sa kanya na ganyan talaga ang kinakanta niya once na maghukay sila ng Japanese Imperial Treasure Site. Kaya ito guys, umpisahan na natin. Sa word na Sakura, ito kaagad. Di ba ito? Yan ang meaning niyan sa treasure hunting ay start right here. Treasure under, treasure below, treasure nearby. Yang parang number 5, yan ay treasure symbol. At yan ay sa tingin ko ay katakana. Katakana ang pagkasulat. Kasi tatlong klase ang pagsulat sa Japan. Yung pinaka-ancient ay yung tinatawag na kanji, and then katakana, and then hiragana. Meron pa silang modified ngayon na pagsulat. So ito, one proof na kaagad to guys ha. Itong number 5, yan ay sign ng symbol. Kaya kung kinakanta or sign ng treasure, kaya kung kinakanta na yan ni Takeda, ay naiisip niya yung mga letra ito. So palagi yan nakikita sa mga bato, di ba? Pangalawa, na treasure sign diyan. Ito mismo yung kasunod. Di ba? Yan ay nagtuturo sa tunnel or tunnel entrance, tunnel below, or minsan naging number 7 yan. Nagaganyan. Or down below, or left side, right side. Nasa kanta pa rin yan na Sakura. Kaya puntahan natin ang isa pang page. Tingnan natin. Alright, ito naman guys, another page. On the mountains. Sa kanta pa rin ito na Sakura. Ito kaagad. Ito ay direksyon. Nagtuturo yan kung saan ang treasure, di ba? Ang treasure niyan, sa meaning niyan ay on the top or up, going up ang ganitong sign. Kasi yung baliktad niyan, yung ganito naman, ito ay esta, meaning down, go down, down under, below. So ang kabaliktaran naman yan, binaliktad yan sa Japanese writings. At kung binaliktad ito, ganito ang lalabas. Kung below ito ay top. Alright guys, so meron na kaagad, di ba? Dito naman tayo. Itong isa dito. Ito ang palaging nakikita natin sa treasure signs. Meaning ang treasure is on top of the mountain. Or kung meron siyang mga arrow na pababa. Or mga tuldok na pababa. Treasure is in the foothills or foot of the mountain. Kung ganito ang symbol, tapos may ganyan, meaning ang treasure wala doon sa tuktok ng bundok, below or in the foothills.
Just look for another sign sa mga bato. Okay guys, so ito Yama is mountain. Kaya yung Yamashita is under the mountain. Yung pangalan pa lang ni Yamashita, gold na kaagad. Under the mountain, doon sila nagbaon, gumagawa ng tunnel, gumagawa ng treasure vault. Kaya lang sa kasamaang palad, si Yamashita lang ang hinatulan ng kamatayan. Sina Prince Takeda ay nakabalik yan sa Pilipinas after the war. At dinig ko nga, mayroong asawa yan dito sa Pilipinas. Namamalagi siya dito ng matagal, pumupunta ng Mindanao, ng Luzon. At may sikretong project. At hindi yan nagpakilala na siya ay prinsipe. Parang Korean lang siya kung tingnan. Kaya walang nakakaalam na si Prince Takeda na pala yung pumupunta sa kanilang lugar na Hapon. Okay, next page tayo. Okay, ito guys. Morning Sun. Sa kanta, Fragrant in the Morning Sun. Kaya sa word pa lang na sun, ayan, yung spoke sign, di ba? Pag kinantayan ni Takeda, naiisip niya yung symbol na sun. Kasi morning sun ay nagsisinag talaga yan. So mayroon siyang sinag pag morning. Kasi kung hapon, ganyan na lang siya. Ang symbol. Look west. Diba? Ang kahulugan guys ng sun or spoke sign. Kung ganito, yan ay morning sun. Sa umaga yan. Kung magukay ka 8 to 10 a.m. Kasi yung shadow ng sun, importante yan sa treasure hunting, tinatawag na eclipse. Ngayon, kung ang symbol ay ganito lang, horizon plus kalahati ng sun, yan ay go west. So sa west ka, pupunta sa paghanap ng treasure. Wala na kasi siyang sinag. So meaning to say, kanlura na, make that west. Takip silim na, wala nang sinag. So go to west. While itong maningning na araw ay always go to east. Yan, ang direction yan. Ngayon, dito sa mga katakana signs na ito, saan ba ang treasure dito guys? Kung tingnan nyo, ito ang treasure. Yan ay boxes of gold. Boxes of gold yan sa treasure hunting, di ba? Boxes of gold. Nandyan pa rin sa kanta na Sakura. Ayan, pati itong isa dito. Ito is symbol for boxes of gold. At itong sa ibabaw nito, yan ay related to money. Yan. So sa linya na ganyan, fragrant in the morning sun, sa kantang Sakura, ay mayroon pa rin nakatagong mga signs and symbols about treasure. So punta tayo sa isang page pa. Dito naman guys, pinutol ko yung in the morning sun. Morning sun na lang. Ang sign na Takara. Ang Takara ay treasure yan sa kanji. Takara word means treasure. Kin sa katakana at hiragana, Takara sa kanji. So ito yung kanji ng Takara, treasure ito na sign. So sa kanta na Sakura, nandyan pa rin nakatago yung treasure sign about the wealth and the gold. At ito pa, that is boxes of gold na sign. Kasi yung code signs and symbols na ginagamit ng mga Hapon, hindi yun literal na meaning. Kaya minsan lang sila naglagay ng sign na ganito. Yung simbolo ng gold, ganyan. Minsan lang sila naglagay niya, nag-carve. Kasi alam nila na nababasa yan ng mga tao. Kaya ibang klaseng symbol ang nilalagay nila. Yung parang mga modified na mga letters at signs. Ito naman in the full bloom. Sakura in full bloom.
Parang pang-ending na to sa kanta. So Sakura in a full bloom, makikita na naman yung 5 at saka yung sign for directions or tunnel. At saka baliktad na 5. Meron din yan, sign din yan sa gold. Ito. In the villages. Dito tayo guys, in the villages. Kasi ang treasure ay binabaon in the mountains, in the valley, in the villages, and they look like clouds and they look like fog. Ano bang meaning nun guys? So kung clouds, they look like clouds. Ito ay treasure sign yan. Meron ding letter M na may dot sa dulo. At minsan nagkatayo yan, nagaganyan. So sa linya na they look like fogs in clouds, ang meaning niyan ay isipin mo ang itsura ng clouds. Yun ang treasure sign. Kaya ito ay treasure sign ito. Yung ganyan. Alam nyo yan, sa Takeda treasure symbol, nandyan yan. At kung parang nakaganyan naman, ito ay wire naman yan. Yan ay referring to booby traps, bomba, tripwire. Pero kung nakaganyan lang, parang alon lang siya, or parang clouds na nakaganyan, yan ay referring sa treasure code ni Takeda na tinatawag na Masako Code. Yung Masako, yun ang pangalan ng kanyang asawa. At ginawa niya na Masako Code ang title ng kanyang code sa treasure. Alright guys, at dito na ako magtapos. Ako'y magpapasalamat sa inyong panonood at palaging pagsubaybay sa aking mga upload sa channel ko. At sa iyo na bago pa lamang sa aking channel, don't forget to subscribe for more videos. At ako'y magpaalam na, Surigao-san, nagsasabi na don't stop chasing for our golden dreams. At sa Matthew 6:33, yan ay nagsasabi na seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things that you're looking for will be given up to you. Maraming salamat. Ciao for now.